Mga kaalam, alam niyo ba na ang South Korea ay hindi lamang kilala sa K-pop at mga drama, kundi may iba pang nakakagulat at kahangahangang aspeto na siguradong magugustuhan ninyo? Tara at tuklasin natin ang 10 bagay sa South Korea na dapat mong malaman. Number 10. Laging 1 taon na mas matanda ang mga Koreano sa iyo. Sa South Korea, ang sistema ng pagtuturing ng edad ay tinatawag na Korean Age System at ito ay naiiba sa ginagamit sa maraming bahagi ng mundo. Sa sistemang ito, ang bawat tao ay itinuturing na 1 taong gulang kaagad sa kanilang kapanganakan. Hindi tulad ng internasyonal na sistema kung saan ang edad ay nadaragdagan kada kaarawan. Sa Korean Age System, nadaragdagan ng 1 taon ang edad ng 1 tao tuwing bagong taon, hindi sa araw ng kanilang kapanganakan. Halimbawa, kung ipinanganak ka sa Disyembre 31, ikaw ay agad na 1 taong gulang sa araw na iyon. Ngunit pagdating ng Enero 1, nadaragdagan ng 1 pang taon ang iyong edad. Kaya itinuturing kang 2 taong gulang na kahit 1 araw ka pa lamang na ipapanganak. Dahil dito, maraming Koreano ang may 2 edad na ginagamit, ang kanilang Korean age at ang international age, kung saan ang bilang ng kanilang edad ay nadaragdagan lamang sa mismong araw ng kanilang kaarawan. Ang Korean age system ay ginagamit sa pang-araw-araw na buhay sa Korea. Tulad ng kapag nakikipag-usap sa mas matandang tao o sa mas bata, dahil mahalaga ang paggalang sa nakatatanda sa kanilang kultura. Gayunpaman, ang opisyal na sistema para sa mga legal na dokumento tulad ng passport at mga kontrata ay sumusunod sa International Age System na nagpapaliwanag kung bakit maaaring magkaiba ang opisyal na edad ng isang Koreano kumpara sa kanilang Korean age. Number 9. Takot sa number 4. Sa South Korea at maging sa ilang bahagi ng Silangang Asya, may malalim na pamahiin na konektado sa numerong 4. Sa wikang Koreano, ang pagbigkas ng numerong ito ay halos kapareho ng pagbigkas sa salitang kamatayan, na dahilan kung bakit maraming Koreano ang nagkakaroon ng tinatawag na tetraphobia o takot sa numero 4. Sa maraming gusali, ospital at iba pang establishmento, ang mga palapag o kwartong may numerong 4 ay kadalasang iniiwasan o pinapalitan ng ibang bilang o letra tulad ng paggamit ng F para sa ika-4 na palapag sa halip na 4. Sa mga elevator, makikita ang F na siyang kumakatawan sa ika-4 na palapag para maiwasan ang numerong itinuturing na malas. Ang tetraphobia ay hindi lamang para sa mga numero ng palapag o kwarto. Minsan pati mga numero ng telepono, numero ng bahay o anumang bagay na may numerong 4 ay iniiwasan sa takot na magdala ito ng kamalasan o hindi magandang kapalaran. Number 8. South Korea ang cosmetic surgery capital ng mundo. Ang South Korea ay tinaguri ang cosmetic surgery capital of the world dahil sa kasikatan, kalidad at affordability ng kanilang mga aesthetic procedures. Sa kabila ng maliit na populasyon, ang bansa ay may pinakamaraming cosmetic surgeries per capita at tinatantiyang isa sa bawat 3 kababaihan sa Seoul, ang kapital, ang nagkaroon na ng kahit isang aesthetic procedure sa kanilang buhay. Ang dahilan ng kasikatan ng cosmetic surgery sa South Korea ay ang advanced na teknolohiya at ang mga espesyalistang doktor na nakatuon sa mga detalye at kaligtasan. Kilala ang mga klinik sa kanilang natural look approach na naglalayong mapaganda ang hitsura ng pasyente nang hindi ito nagmumukhang overdone. Bukod dito, ang mga procedures ay mas mura kumpara sa iba pang bansa, dahilan kung bakit maraming international clients ang lumilipad papunta sa South Korea upang magpa-cosmetic surgery. Ang mga pangunahing procedures dito ay rhinoplasty, double eyelid surgery at V-line jaw surgery. Bukod sa affordability at quality, ang kultura ng South Korea ay may malalim na pagpapahalaga sa pagpapaganda at pag-aalaga sa sarili, kaya't hindi lamang ito itinuturing na vanity, kundi isang normal na bahagi ng self-care at personal development. Ang mga beauty clinics ay makikita sa halos bawat sulok ng Seoul, lalo na sa mga lugar na gaya ng Gangnam na siyang epicenter ng cosmetic surgery industry. Number 7. Shopaholic ang mga Koreano. Mahilig talaga ang mga Koreano sa pamimili
at ito ay makikita sa dami ng mga shopping areas at malls na bukas hanggang hating gabi o kahit 24 na oras sa ilang lugar. Ang Seoul, ang kapital ng South Korea, ay kilala bilang isang shopping paradise dahil sa lawak ng mga pagpipiliang tindahan at pamilihan, mula sa high-end fashion brands hanggang sa mga tradisyonal na pamilihan. Ang mga shopping districts tulad ng Myeongdong, Dongdaemun at Hongdae ay mga patok na destinasyon para sa mga lokal at turista dahil sa iba't ibang produkto at fashion items na makikita dito. Sa Myeongdong halimbawa, makikita ang maraming cosmetic at skincare shops, pati na rin ang mga trendy na damit na abot kaya ang presyo. Sa Dongdaemun naman, ang mga malls at pamilihan ay bukas hanggang madaling araw, kaya't pwedeng mamili ang mga tao kahit hating gabi. Bukod sa damit at cosmetics, ang Seoul ay mayroon ding mga malalaking department stores at luxury malls gaya ng Lotte World Mall at COEX Mall na parehong mayroong mga high-end brand at international labels. Number 6. Bawal ang mga tattoo sa South Korea. Ang pagkakaroon ng tattoo ay hindi pa rin ganap na tinatanggap sa lipunan, lalo na sa mga konserbatibong lugar at sa ilang propesyonal na kapaligiran. Sa katunayan, ang mga tattoo ay may kaugnayan sa negatibong imahe. Dahil sa nakaraang mga dekada, kadalasang nauugnay ito sa mga grupo ng kriminal at gang, kaya't may stigma pa rin ito sa kultura ng Korea. Ang mga may tattoo, lalo na ang mga malalaki o masalimuot ang disenyo, ay karaniwang tinatakpan ang mga ito kapag nasa pampublikong lugar o sa trabaho. Sa mga kumpanyang konserbatibo, ang mga empleyado na may tattoo ay inaasahang takpan ito upang hindi makita ng mga kliyente o ng publiko. Sa mga gym, swimming pool at ilan pang pampublikong lugar, ang pagpapakita ng tattoo ay maaring hindi tanggap at may ilang establishmento na humihiling sa mga tao na takpan ang kanilang tattoo bago pumasok. Bukod dito, ang batas sa South Korea ay medyo mahigpit pagdating sa tattooing. Sa ilalim ng kasalukuyang batas, tanging mga lisensyadong doktor lamang ang maaaring magbigay ng tattoo. Bagamat maraming tattoo artists ang nagtatrabaho sa bansa, ang kanilang mga operasyon ay technically nasa gray area dahil ang tattooing ay itinuturing na isang medikal na pamamaraan. Gayunpaman, sa kabila ng mga restriksyong ito, unti-unti namang nagiging popular ang tattoo culture, lalo na sa mga kabataan at mga tagahanga ng Hallyu na madalas makakita ng mga K-pop idols at artista na may tattoo. Ang pagbabago sa pananaw tungkol sa tattoo ay sumasalamin sa lumalawak na pagtanggap ng mas modernong estilo at self-expression sa lipunan ng Korea. Number 5. Valentine's Day. Para sa mga lalaki sa South Korea, ang Valentine's Day ay may kakaibang twist kumpara sa karaniwang selebrasyon sa ibang bansa. Tuwing Pebrero 14, ang mga kababaihan ang nagbibigay ng tsokolate sa kanilang mga kasintahan, asawa o kahit sa mga lalaking gusto nila. Ito ay itinuturing na espesyal na araw para sa mga babae na magpakita ng kanilang damdamin sa pamamagitan ng pagbibigay ng tsokolate na maaaring binili o sariling gawa para mas maging personal ang dating. Isang buwan matapos ang Valentine's Day, ipinagdiriwang naman ang tinatawag na White Day tuwing Marso 14. Sa araw na ito, ang mga lalaki naman ang nagpapakita ng kanilang pag-appreciate at pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay ng regalo pabalik sa mga babaeng nagbigay sa kanila noong Valentine's. Karaniwang mga tsokolate din o candies ang ibinibigay, ngunit madalas ay sinasamahan ito ng mas engrandeng regalo tulad ng mga bulaklak, accessories o stuffed toys bilang paraan ng pagtanaw ng utang na loob o pagpapahayag ng mas malalim na damdamin. Ang dalawang espesyal na araw na ito ay bahagi ng mas malaking kultura ng couple celebrations sa South Korea, kung saan ang mga magkasintahan at mag-asawa ay madalas na may mga nakatakdang araw sa buong taon upang ipakita ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa. Kasama rin dito ang Black Day tuwing Abril 14 na para naman sa mga single, kung saan kadalasang nagsasama-sama ang mga walang kasintahan para kumain ng jjajangmyeon, black bean noodles, at ipagdiwang ang pagiging single. Ang ganitong mga tradisyon ay nagpapakita ng pagiging masaya at malikhain ng mga Koreano pagdating sa pagpapahayag ng pagmamahal at pagbuo ng koneksyon sa iba.
Number 4. Imperial family ng Korea. Bagamat matagal nang natapos ang monarkiya sa Korea, may natitira pa ring mga miyembro ng pamilyang imperial na kinikilala at ginagalang hanggang ngayon. Ang Joseon Dynasty na naghari sa Korea mula 1392 hanggang sa panahon ng pag-aneksyon ng Japan noong 1910 ay nag-iwan ng malaking bakas sa kasaysayan at kultura ng bansa. Pagkatapos ng kolonyal na panahon at ang pag-usbong ng modernong pamahalaan, ang monarkiya ay tuluyan nang nawala. Ngunit ang mga miyembro ng pamilyang imperial ay kinikilala pa rin bilang bahagi ng kasaysayan ng Korea. Sa kasalukuyan, ang mga inapo ng dating pamilyang imperial ay hindi na may hawak ng anumang opisyal na kapangyarihan, subalit sila ay aktibo pa rin sa mga gawaing pangkultura at pamana ng bansa. Ang ilan sa kanila ay nagtataguyod ng mga proyekto at organisasyon na naglalayong panatilihin ang mga tradisyon at kasaysayan ng Korea, lalo na sa larangan ng sining, musika at mga seremonyang pampamahalaan. Ang kanilang presensya ay nagsisilbing paalala sa mga Koreano ng kanilang makulay na kasaysayan at pamana bilang dating kaharian. Maraming mga Koreano ang patuloy na nagpapakita ng interes at respeto sa kanilang imperial na kasaysayan at madalas na bumibisita sa mga palasyo tulad ng Gyeongbokgung at Changdeokgung na dating tahanan ng mga hari ng Joseon Dynasty. Ang mga palasyong ito ay bahagi na ngayon ng mga pambansang yaman ng Korea at simbolo ng kanilang kultura. Bagamat ang Korea ay isa ng modernong republika, ang pamilya imperial ay isang simbolo ng kasaysayan na nagpapakita ng kahalagahan ng kanilang mga ugat at ang tuloy-tuloy na koneksyon ng nakaraan sa kasalukuyan. Number 3, pare-pareho ang mga apelyido. Marami sa mga Koreano ang may pare-parehong apelyido, tulad ng Kim, Lee at Park. Dahil dito, nagkakaroon ng mga unique na pangalan at kasaysayan sa bawat pamilyang may magkaparehong apelyido. Kung nais niyo pang malaman ang tungkol kung paano nangyari ito, comment down below mga kaalam. Number 2. Ang Demilitarized Zone, DMZ. Ang Demilitarized Zone, DMZ, ay ang makasaysayang hangganan sa pagitan ng North at South Korea na itinatag matapos ang Korean War noong 1953. Ang DMZ ay may lawak na humigit kumulang 250 kilometro mula silangan hanggang kanluran ng Korean Peninsula at may lapad na 4 na kilometro. Ginagawa itong isa sa mga pinakabantay na lugar sa buong mundo. Sa kabila ng pangalang demilitarized, ang lugar na ito ay puno ng barbed wire, mga watchtower at mga sundalong mabibilis ang tugon sa anumang banta, kaya't ito ay nananatiling simbolo ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Number 1, legal ang adultery. Bagamat marami sa mga bansa ay ipinagbabawal ang adultery, ang South Korea ay nag-decriminalize na nito noong 25. Ibig sabihin, hindi na ito labag sa batas kahit na marami pa ring tao ang tumutulig sa rito sa moral na aspeto. Ano ang inyong mga reaksyon sa mga bagay na ito, mga kaalam? Alin sa mga ito ang pinaka-nakakaengganyo para sa inyo? Mag-iwan ng komento at pag-usapan natin. Huwag kalimutang i-follow at i-share ang video na ito para mas marami pang makaalam ng mga interesting facts tungkol sa South Korea.